Halika't pasukin natin ang mundo ng isang tao na may, medyo pambihirang sinasabi na siya daw ay direktang channel para sa Diyos. Ito raw yung pangalan na ibinigay sa kanya mismo ng Diyos, calling. At dito mismo umiikot yung buong sistema ng paniniwala niya. Kaya sige, himayin natin to. So sino nga ba si Narciso Olalo? Sa mga impormasyong nakalap, hindi siya yung typical na propeta o mensahero na iniisip nyo. Iba raw mas direkta, mas kakaiba. Kasi ayon sa kanya, yung calling, ito yung taong direktang tinatawagan ng Diyos para ihatid yung mensahe niya. Parang on-call lang, ganun. Anytime, anywhere, handa siyang magsalita kapag kinilangan. At ang pundasyon ng lahat ng ito, isang mensahe raw mula sa itaas. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. Dahil daw sa pangakong yan, nagkaroon siya ng lakas ng loob na banggain yung mga matatagal ng tradisyon sa relihiyon. So, ano ba talaga yung pinupunto niya? Well, sa gitna ng lahat ng mensahe niya, may isang matinding kritisismo siya. Yung tinatawag niyang pananampalatayang may kondisyon. At ikinukumpara niya to sa tunay na pananampalataya na siya raw ang daladala. Ganito raw yung pagkakaiba. Yung may kondisyon, parang sinasabi mo, maniniwala lang ako pag binigay mo yung healing ko. At ayon sa kanya, ayaw na ayaw yan ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya, yung naniniwala ka nang walang hinihintay na kapalit. Kaya raw, sa tingin niya, maraming dasal ang hindi natutupad. At hindi lang yung mga ordinaryong mananampalataya yung tinitira niya ha, direkta niyang pinaparatangan yung mga pare at pastor. Sabi niya, mga bulaang propeta raw kayo. Ginagamit nyo ang salita ng Diyos para sa pera. Nagtuturo kayo ng mga bagay na hindi galing sa Diyos. Nangungulekta kayo ng donasyong para sa sarili nyo. At kayo mismo yung mga makasalanan na ipinapangaral nyo. Ang tindi, di ba? Okay, so kung ganon, paano siya kumikilos? Ano yung method niya? Dito napapasok yung pinakasentro ng claim niya, isang supernatural na kakayahang magpagaling, nabigay daw mismo ng Diyos. Kasi ayon sa kanya, ang utos daw sa kanya, boses pa lang ang maririnig nila. Gagaling sila. Imagine yun. Hindi raw kailangan ng gamot. Walang ritual. Boses niya lang daw yung nagiging daluyan ng kapangyarihan ni Hesukristo para magpagaling. At para patunayan na totoo yung sinasabi niya, meron daw siyang divine authorization. Kumbaga, ito yung mga kapangyarihan niya. Una, kapangyarihan ng isip. Pangalawa, yung nakapagpapagaling na boses. Pangatlo, yung kakayahang makita ang kasalanan, sa buhay man o sa patay. At pang-apat, nakikita niya raw yung hinaharap. Ito raw yung credentials niya. At linawin lang natin hindi lang daw pisikal na sakit yung kaya niyang pagalingin. Sabi niya, yung mga turo niya, para rin yun sa pagpapagaling ng espiritu, sa pagwawasto ng mga tinatawag niyang maling paniniwala sa relihiyon. Para mas maintindihan natin yung epekto ng lahat ng ito, pakinggan natin yung mga kwento mismo ng mga tagasunod niya. Ito yung mga testimonya na binabahagi nila sa mga live call-in session. Unang kwento, 8 taon. Isipin niyo, 8 taon na hindi magkaanak yung isang tumawag at ang asawa niya. Ang naging problema, na-diagnose siya na may PCOS o Polycystic Ovary Syndrome na isa sa mga karaniwang dahilan kung bakit nahihirapan magbuntis ang isang babae. So anong naging payo sa kanya ni Olalo? Medyo simple pero parang kakaiba. Uminom daw siya ng katas ng kalamansi. Yun daw ang paraan para maayos yung mga problema niya sa loob. At ang resulta? Masayang-masayang niyang binalita, buntis na ako. At sa pinakahuling check-up niya, wala na raw kahit anong sinyalis ng PCOS. Okay, next story. May isa pang tumawag at yung kamag-anak niya na-diagnose na may malubhang sakit. Stage 3 na raw. Ang sakit! Stage 3 kidney disease. At bukod pa dyan, mataas din yung uric acid at sugar niya. So medyo malala na yung sitwasyon. At ano ulit ang payo? Lemon at kalamansi. Sinunod daw yon ng lalaki. Naging regular yung pag-inom niya nito. At ang kinalabasan? Ayon sa tumawag, okay na po siya ngayon. Malaki raw yung ipinagbago ng kalagayan niya at para sa kanila, yung lunas na yon ang direktang dahilan. Dahil sa mga ganitong pahayag at mga kwento, syempre direktang nababangga ni Olalo yung mga tradisyonal na relihiyon. At yung sagot niya sa banggaan na to, grabe, isang napakadramatiko at walang atrasan na hamon. Kasi 'di ba ito yung tanong, paano mo mapapatunayan na talagang para sa Diyos ka nagsasalita? Ito yung tanong na binabato niya sa mga kritiko niya, lalo na sa mga pare at pastor. At yung sagot niya,
Dito nyo makikita yung sukdulan ng hamon niya. Ang alok niya, isang debate. Pero hindi ordinaryong debate. Sabi niya, bawat hindi nyo masagot, tumba. Isang debate na ang parusa sa matatalo ay firing squad. Isang pinal at oo na kamamatay na pagsubok ng awtoridad. Dito natin naiiwanan yung mundo niya, isang mundo na puno ng absolutong paninindigan.